Si B, saka si Y, may anak. Nabuo yung bata, nabuntis ni B, si Y, habang kasal siya kay J. Ang plot twist dyan, nung nabuntis si Y, 17 years old siya going 18. Minor. So, kung isa-summarize natin yung bigger picture, si B, na bagong kasal, na umiyak-iyak pa habang naglalakad si J, the center aisle, bagong kasal ha, nagtaksil sa sarili niyang asawa by grooming a 17-year-old minor, tapos binuntis niya from 17 going 18 years old. Tagal ko nang kinikim-kim to. Higit 3 taon na, 4 years na. Something lang na may nangyari recently na nag-push sa akin para ilabas to at pangunahan ko na si Y. Kahit pinigilan niya ako 4 years ago, nung nag-meet kami sa Bangkok. Nung pinakilala siya sa akin ni Sashna, sabi niya, Sian, alam mo yung background namin, alam mo yung nangyari. Dahil ikaw nag-splok last year, which is 2021. So nag-meet kami 2022. Humirit siya sa akin, humiling siya sa akin na please, huwag mo na ilabas sa public na may anak kami. Kasi gulong-gulo na rin ako, di ko na alam gagawin ko, baka magpakamatay na lang ako. Why? She was 19 back then when we first met. Gulong-gulo siya kasi third party siya sa isang high-profile na relasyon na nag-groom siya when she was 17. Yes, nagkamali siya ng desisyon, pero men, 17 lang yun. 17 na baka utak 14 or utak 15 pa, pero ginroom ka ng isang lalaking may asawa. Isipin mo na lang, malupit doon, siguro ng mga panahon, no? Kunyari ako yung 17 years old na, okay, ginigroom ako, kala ko tama to, kala ko goods lang to. Nagkamali bata eh. Siguro nung pakawala na siya, nung nararamdaman na ni B, na i-exit na siya sa relasyon at matatauhan na, anong ginawa ni B? Binuntis siya. Ilang taon na ba si B? Hindi ko alam eh. 30 na yata yan eh. Grabe, binuntis siya. Minor. Ang masakit dyan, for the last 4 to 5 years, pasundot-sundot, like once a year or twice a year, palaging nababash si Y. Palagi na lang. Ang bigat lang sa feeling ko. Kasi alam ko yung buong kwento eh. So every time na nababash si Y sa social media, tapos nababasa ko, gustong-gusto kong magsalita, gustong-gusto kong dumepensa, na gusto ko sabihin eh, huy, 17 yan, binuntis yan ng minor pa lang. Ano bang pinagsisigawan nyo na kabit, bla bla bla, kung ano nung sinasabi yung masakit na salita. Ginroom yan eh, 17 lang yan eh. Pero hindi ako makapagsalita eh. Kasi nakapag-promise ako kay Y noong 2022 eh. Alam mo yun, pag nangako ako, nag-commit ako sa isang tao na hindi ko isplok tong bagay na to, I honor my words eh. Yan, ba't mo nilalabas ngayon? May nangyaring sobrang bigat recently na kailangan ko na mag-speak out. Dahil pag hindi ako nag-speak out, baka mabalitaan ko na lang bukas makalawa, wala na si Y. Tapos, wala man lang akong ginawa. Cargo de konsensya ko yon. Hindi ko yun kakayanin. Kaya heto ako ngayon sa inyo, ine-expose ko na kung ano ba talaga yung tunay na nangyari. Uulitin ko. Si B, bagong kasal, KJ. Nagtaksil siya sa asawa niya by grooming, minanipulate, ginaslight, inuto-uto yung isang 17 years old, at nung matatauhan na to at pa-exit na at nare-realize nung bata na mali na siya dun sa relasyon,
Alright, na hindi na tama to para hindi siya kumawala dahil obsessed na obsessed sa kanya si B. Binuntis siya. B, wala ka man lang bayag para akuin sa publiko yung pagkakamali mo. KJ, sa iyong ex-wife, at KY na ginroom mo at binuntis nung batang-bata pa lang siya. Para sana kahit papaano, maibsan man lang yung galit ng publiko kay Y na binobomba ng bashing maya't maya. Pero nanahimik ka lang, pinrotektahan mo sarili mo habang pinapako sa krus si Y na nanay ng anak mo. Tindi mo, Brad. Tindi mo. Tibay ng mukha mo. Kawawang-kawawa yung tao, 5 years na Sinira mo yung buhay 17 lang yun Napakagandang kinabukasan yung nag-iintay. Pero anong ginawa mo? Ginroom mo habang may asawa ka. Tapos, hindi ka pa nakontento. Binuntis mo habang 17 going 18. Nakakapanginig ka ng laman. Tapos, okay, lumabas na sa publiko. Alright. First year, second year, third year, fourth year, fifth year, ika-5 taon na going 6 years. Anong ginagawa mo until now? Para kay Y. Para protektahan yung pangalan niya. Yung katinoan ng kanyang pag-iisip. Yung buhay niya. Paano mo siya isasalba ngayon mula sa ginawa mo sa paninira sa buhay niya? Paano? Wala na, nahimik ka lang Hindi mo nga magdepensa kada may bashing taon-taon. Tinti mo. Ba't ganun? Why? Alam ko mapanood mo to. Sorry kung hindi ko natupad yung pangako ko 4 years ago. Kasi delikado ka namin. Nakarating sa akin yung nangyari recently. Hindi na tama to. Kailangan ko na magsalita and I'm sorry. Why? Ikaw ba? Nag-sorry ka na kay Jay? Hindi mo pwedeng excuse na minor ka. Kamali ka. Alam mong kasal yun. Gusto mo malaman kung gaano kagrabe yung ginawa mo sa kanya? Sinira mo rin yung buhay ng tao. Sinira mo yung relasyon. Tagal na nila Diba? Tapos dumating ka sa eksena. Sorry ka na ba? Para makamove forward na si Jay sa buhay niya. Di ba? Di parehas ka rin pala kay B. Hindi kayang panindigan yung pagkakamali sa buhay, yung maling desisyon sa buhay. So, para mabunot lahat ng pag-ahe na dala-dala mo sa dibdib mo at para gumaan yung pakiramdam ng mental health mo, yung utak mo na bugbog na for 5 years. Kailangan mo, for the first time, ako yung pagkakamali mo at humingi ng tawad sa paninira na ginawa mo sa buhay ni Jay. Free yourself. Now is the time. Now is the time.
Jay, alam ko mid-30s ka na ba, going 40s. Yeah, I'm sorry sa nagawa sa'yo ni B. I'm sorry sa nagawa sa'yo ni Y. I hope na napatawad mo na sila. You know, sabi nga, kung sino yung nagbibitbit ng galit at paghihigante or kahit na namang negative na feeling sa ating dibdib, sila yung nagsasuffer. I just hope, you know, na one way or another napatawad mo na sila, or I hope kung hindi pa man ay dumating yung araw na magkaroon ng kapatawaran sa iyong puso yung nagawa ng dalawa. So that finally, you can move forward with your life at maiwan mo na tong chapters ng buhay mong ito. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo. I'm praying for you. At para sa lahat ng bashers ni B at ni Y, you know, nandun sa mga may hindi nasasabing maganda somehow kay Jay, kahit hindi naman dapat siya yung biktima dito. And to all the bashers, isang baksak na lang guys kung ibabash nyo sila. Si B, si Y, isang baksak na lang ngayong linggong ito for the next 1 to 2 weeks. And then please, I'm begging all of you na sana magkaroon na ng kapatawaran din sa inyong mga puso. Mapatawad nyo na yung dalawa para makamove forward na rin si B sa kanyang separate life at si Y sa kanyang separate life. Magka-co-parenting man silang dalawa ng maayos, I'm hoping na magaya silang dalawa sa amin ng mga baby mamas ko, sa dalawang panganay ko, no? Na maging maayos din para alang-alang sa kapangalan ng bata, no? And please, it will stop or sorry. Magre-restart ang lahat, you know, na makamove forward yung kanya-kanila ng buhay, si J, si B, si Y, walking separate paths. Kapag napatawad nyo na sila at tinigilan nyo na yung kakabash, ngayong alam nyo na ang katotohanan. Yun lang, and I'm praying sa buhay ng tatlo that they can find peace in their lives. You know, maalis sa lahat ng bagay, makamove forward, magkaroon sila ng second chance at magkaroon sila ng bagong buhay. Talikuran na nila or iwan nila yung mga bagay ng pagkakamali ng kahapon, mga maling desisyon nila sa buhay. In Jesus' name.